Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Lalaki nga nag-rescue sa nakuyapan nga trabahante sulod sa kinalot nga bangag sa Barangay Pangyan sa Davao City. Patay human giingong na-suffocate. Sakit kayo sa ako ang buot. Sa tinuod lang, pag musuroy ko, kunya mangutana ko, pila ang inyo ha, ang isa sa pinakadako na mga palitay og boto og sa Bohol 5,000, 10,000 pod ilaha didto. Sa inyo ha diri 5,000. Vice President Sara Duterte nagpatutsada sa mga kandidatong giingong naga-vote buying atol sa iyang speech sa meeting di Avance sa Kidapawan City. Tag 5,000 pesos kuno matag butante. Dili dawaton nga balota lakip sa aberya sa ACM sa usa ka clustered precinct sa General Santos City. Pahinante, patay human mahulog ang truck sa pangpang sa Upper Puerto, Cagayan de Oro City. Laing bao-bao na damay sab, upat, samdan. Mga senior citizens sa Davao City, gikalipay ang pagpasa sa second reading sa pagdugang sa annual subsidy gikan 1,500 pesos ngadto na sa 3,000 pesos. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Wala na nakagawas nga buhi ang usa ka lalaki human gi-rescue niya ang nakuyapan nga nagkalot og yuta sa likod sa ilang balay sa Barangay Pangyan sa Davao City. Ang maong nagkalot nakasimhot patud pa ug dili maayong baho nga mialis ngaw sa ilalom sa kinalot nga bangag. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nahikot pa sa tagbalay ang trabahante nga nakuyapan sulod mismo sa gikalot nga kining yuta. Apan pagsaka nauna ang trabahante og kining angat ug nakagawas ug nahibilin ang mismong tagbalay sa sulod apan nahimong palisuray ang pagkuha kaniya. Nagpahimo matud pa sila og kining pagkalot sa yuta o kining ginatawag nga drilling aron nga doon na sila supply sa tubig sanglit sa karon nagagad matud pa sila sa supply gikan sa tubig sa sapa. Gilayong gilusad sa otoridad ang rescue operation sa natrap nga tao sulod sa kinalot nga yuta sa Purok 6B Sitio Asang sa Barangay Pangyan sa Kalinan District, Davao City, Lunas sa hapon. Ana matud pa sa 27 feet ang gilawmon sa kinalot nga yuta. Apan una ang hitabo, nakadungog matud pa ang tagbalay nga nagpakitabang ang mga nagtrabaho og drilling sa likod sa ilang balay human nakuyapan matud pa ang usa kanila samtang anaa sulod sa kinalot nga bangag. Busa, gilayon nga gitawag sa asawa nga si Michelle ang iyang bana nga si Relly Semblante, 41 anyos, nga padulong na unta mo trabaho sa kasikbit nga crusher. Sumala ni Michelle, nagpadrill sila aron unta makaangko na sila og kaugalingong supply sa tubig nga magamit sa ilang babuyan. Pag abot niya diya, nakita niyang tao dito nga wala na kanang wala na malay. Gana siya, ako na lay sulod kay ako'y gamay. Siya man siya gamay. Malampusong nagawas ang lawas sa trabahanteng nakuyapan. Human nahikot pa kini ni Relly og nabira sa mga kaubanan padulong sa taas. Apan nabilin ang lawas ni Relly sa kinalot nga bangag. Gisulayan pa og rescue si Relly sa mga kabanay. Una pa man miabot ang mga otoridad. Apan wala matud pa makaya ang kabaho nga mialis ngaw sa sulod sa bangag. Pag abot ni sa ilalom, dili daw masabtan ang kabaho sa sulod nga wa siya kasabot nga markutkuton, labad yang ulo di siya kakita. Paggahuas niya nakuyapan siya. Ako na pong igsuon nga mo rescue unta sa iyaha. Nya wa pud kaabot sa tunga-tunga. Nakuyapan pud siya. Subo pamalandungon, patay na diyang nasaka ang lawas ni Relly. Wala pa matumbok sa mga otoridad kung unsa og asa nagikan ang dili maayong baho nga maoy nakapalipong sa mga biktima. Hinoon sumala sa asawa sa namatayng biktima. Namatyan jud mi diag baboy. Nya ginalubong lang jud niya sa ikuan, sa luyuan ng diri dapit, ginalubong lang jud niya. Nya kana mga inom lang sa baboy, yan ang ilubong. Naulian ramatod pa ang nakuyapan nga trabahante, lakip ang mga kabanay nga nag-rescue. Samtang gipahiluna na ang patayng lawas sa biktima.
Sara sumala sa asawa sa namatayang tagbalay nga human sa insidente wala na sa nakahinabi pa, wala sa komunikasyon ni adtong ihang mga trabahante sa taga Panabo City, Davao del Norte matud pa sila. Uga sa karon no ang kahimtang dito sa ilang lugar sa likod sa ilang balay gitabunan una katong gikalot nila nga bangag. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Vice President Sara Duterte nagpatutsada sa mga giingong kandidatong naga-vote buying atol sa iyang speech sa meeting de Avance sa Kidapawan City, Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Gidugok sa mga supporter ni Vice President Sara Duterte ang meeting de Avance ni ini alang sa pag-ila-ila sa mga senatorial candidate, lakip na sa mga local candidate nga gisuportahan ni ini nga gipahigayon sa Mega Market Kidapawan City, Cotabato adlong Martes. Ato sa speech ni VP Sara, gipatsutsadahan ni ini ang mga giingong kandidato nga naga-vote buying. Kami dito sa syudad sa Davao, dili mi naga-budget og pangpalit og boto. Kay bawo mo nga no? Tudlo ni sa ako ang amahan, sa amo ang magsuon. Kung paliton nimo ang boto sa isa ka tawo, mawala ang respeto sa usat-usa. Ang leader nga nihatag unya ningon butuhi ko kay kung di ko nimo butuhan, di na ti katagaag ayuda sa sunod. Naong na siya og kwarta. Unsay pangalan sa inyong buaya dinhi? Usa sab matud pa sa namatikdan sa Vice Presidente ang dili eksaktong kantidad sa pagpanghatag og ayuda alang sa mga benepisyaryo. Sakit kayo sa ako ang buot sa tinuod lang. Pag musuroy ko, unya mangutana ko, pila ang inyoha ang isa sa pinakadako na mga palitay og boto og sa Bohol 5,000, 10,000 pod ilaha didto. Sa inyo hadri 5,000. Didto ang pinakagrabe sa Zamboanga City. Di ba 10,000 man ang AX? Dito sa Zamboanga, pila ang akap? 5,000, di ba? Zamboanga City, 1,000 lang ilang akap, nawala ang 4,000. Sakit sa ako Samtang kalabot sa giingong illegal nga pag-aresto kay kanhi Pangulo Rodrigo Duterte padulong sa the International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Hugtanong gibarugan ni VP Sara nga angay matud pa nga manubag ang Marcos administration kalabot ni ini. Yes! Dapat! Because number one, dili to mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte diri sa ato ang nasod kung wala to'y approval sa presidente. Dili na makalihok tanan dili na mo stand down ang AFP, ang PNP, dili na makahalihok ang AFP kung wala na approval sa ilahang secretaries. And walay secretary nga mulihok kung walay approval sa presidente. Dapat siya managot kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Ginasuwayan pa nga makuhaan og pahayag kalabot niini ang kasamtangang administrasyon. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao. Hugot nga gipahinumduman sa COMELEC ang katawhan kalabot sa pag-shade sa balota inig boto karong Lunes ato sa adlaw sa eleksyon. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, subling nagpaimangno ang COMELEC nga tarungon gyud og shade ang mga lingin tung tapad sa mga kandidato nga gusto nilang pilion aron mabasa ug maihap ang ilahang boto. May 7 ang ikaduhang adlaw sa final testing and sealing o FTS sa mga automated counting machine o ACM sa Davao City. Gisaksihan sa election watchdog ng Archdiocesan Citizen Engagement Parish Pastoral for Responsible Voting o ACECOM PPCRV Davao ang FTS sa Stella Maris Academy sa barangay Pasiano, Bangoy. Gipasabot sa election watchdog nga kinahanglan nila suwayan ang makina aron masayran kung unsa ang problema kung do naman.
Mong nakitaan is that kahit mulampas ka sa bilog, okay lang. Kahit muagi kag pasa sa tunga, kinahanglan ang tunga sa bilog, matamaan ng pen, okay lang. Ayaw lang yun hilabti ka ng mga bak sa perimeter kay mas spoiled ang balota nyo, sayang. Tambag sa ISCOM PPCRV Davao sa mga botante. Protektahan nyo boto nyo, sayang yung balota nyo. Please shade properly. Kaya na ay mga light dots and a darker dot na dapat mag-overvote ka ang labas. Pero ang binabasa niya yung darker dot. Please shade properly para hindi masayang ang boto po ninyo. Hinuon daan ang ipasabot ni Attorney Gay Innumerables, ang Assistant Regional Director sa Comelec 11 nga kinahanglan gyud tarungon og shade ang lingin sa mga kandidato nga gusto butaran aron mabasa kini sa makina. Katong shade nga sakto ra nga masulod sa lingin. If we properly shade the circle, sana buuhin na lang yung circle just to make sure na talaga wala tayong reklamo later na nagkamali ang machine. We need to properly shade the circle. Samtang dunasay pahimangno ang Comelec sa mga botante, ilabi pa nga 5 kaadlaw na lang eleksyon na. As much as possible, we need to verify first kung saan tayo makaboto. And then, of course, as much as possible also, if you have the list of your candidates na gusto nyong botohan, you can bring it with you para mas madali na lang doon inside the voting center or the polling precinct ng pagboto. Sara, dugang nga pahimangno sa Comelec Region 11 nga pwede magdala og cellphone pero bawal mo kuha og video o mag-selfie, bawal na. Ilabi na ang pagkuha og photo sa mga balota katong screen sa automated counting machine. Labi na ang resibo, bawal na. Gumikan, makonsidera kini nga election offense. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakasinati og aberya ang usa ka automated counting machine kun ACM atol sa final testing and sealing sa usa ka clustered precinct sa General Santos City. Comelec Gensan dunay pahinumdum sa mga electoral board kalabot sa pag-troubleshoot sa mga aberya. Ani ang report ni Efren Mamak, exclusive. Kasi 4 man siya, 4 dimensions man siya. Pero tingnan natin. Check mo daw, try. Oo, nag-try na ko. Ganun pa rin. Kini ang mabasa bisan sa pipila ka higayon nga pag-insert sa sample ballot sa usa ka automated counting machine atol sa gipahigayong final testing and sealing sa usa ka clustered precinct sa Pedro Acharon Senior Central Elementary School sa barangay Dajangas West, General Santos City adlawng Miyerkules. Ang maong hitabo, gikabalak-an nga posibleng makatanggong sa dagan sa election process sa Lunes atol sa adlaw sa eleksyon. Hinuon, gilayon kining git-troubleshoot sa DepEd Supervisor Official Technical Support Staff. Possibly, ang problema doon is marumi yung scanner. So, ang ginawa namin para ma-solve yun, open namin yung ACM. Underneath, nagamit kami ng wipes para malinis. Then try namin ulit, then okay na. Matud sa Comelec Gensan, kini matud pa ang sagad madawat nga concern sa buhatan atol sa mong final testing and sealing sa mga clustered precinct. Hinuon, nasayod na ang mga electoral board kung unsaon kini pag-ayo. Actually, alam na yan ang electoral boards kasi nasa training na po nila yan. And then we had our refresher trainings then. No? Kaya lang, minsan napapressure sila ng kaba, nakukuha sila ng kaba. So, pagka mga ganyang problema, when it comes to technical issues, no, sa ACMs, sa USB, sa smart cards, row pins, they have to refer the problem to the DESO technical support staff. Sumala sa Comelec, kung ugaling dili marisolba matud pa sa DESO technical support staff, mamahimo kining idangop sa National Technical Support Center. Sanglit ang maong buhatan, magsilbi isip call center nga mutagad sa mga problema nga posibleng mahitabo sa adlaw sa final testing and sealing ug sa adlaw sa eleksyon.
Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao. Truck nga gikan naghatod og election paraphernalia sa Bukidnon nahulog sa Pangpang. Human nawad-an matud pa og preno og nakabangga og bao-bao sa Cagayan de Oro City. Usa patay. Aniya ang akong report. Sa kuha nga video, nagbuyod sa kasagbutan nga bahin kining pipila ka mga individual ug makita pa ang nalumping nga truck sa Pangpang sa Upper Puerto, Cagayan de Oro City pasado las 8 Lunes sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, nahulog ang maong truck sa lugar. Human mawad-an og brake, rason nga nagdire-diretso kini og nakabangga pa og bao-bao nga gikaangol sab sa driver ug pasahero sa maong bao-bao hangtod nahulog ang truck sa Pangpang. Upat ang samdan sa hitabo samtang patay ang usa ka lalaki nga giilang checker sa logistics company nga sakay sa maong truck. Nasuta usab nga ang katong truck gikan kato nag-deliver sa mga election paraphernalias ang ato sa municipality of San Fernando, Cabanglasan o sa Valencia City. Apan sa panahon sa aksidente, humanan nila na-deliver ang mga election paraphernalias. Padayong ginatambala ng mga nasamdan o gina-recover pa ang truck nga nahulog. Giandam na sab sa kapulisan ang kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries and damage to property. Batok driver sa truck nga wala pa mihatag og pahayag. Sa pagkakaroon na pa man sa hospital ang atong uban nga mga biktima apan sa atong pagkighinabi for further filing of cases. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha sab ang pahayag sa COMELEC labot sa hitabo apan mibalibad na sila. Ginakuhaan pa sab nato og pahayag ang tag-iya sa truck. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Usa ka lalaking gituhang nalumos human nahulog sa bangag nga dunay tubig sa Barangay Tambobong sa Davao City ang napalgang patay. Nagkulob nga naglutaw ug wala nay kinabuhi dihang nakaplagan ang lawas sa 56 anyos nga lalaki sa usa ka kinalot nga yuta nga dunay tubig sa Purok-Manggahan sa Barangay Tambobong sa Baguio District sa Davao City adlawng Martes. Sumala sa kabanay, 5 ka adlaw na ang milabay dihang ulahi nilang nakita ang biktima nga nakainom matud pa. Gituuhan nilang nahulog kini sa bangag hinungdan nga nalumos nga may resulta sa iyang kamatayon. Hinuon walay nakitang foul play ang kapulisan sa hitabo. Presidential Task Force on Media Security kon PTFOMS nakigtagbo sa mga sakop sa media sa Cagayan de Oro City aron pahimangnuan kalabot sa safety ug security protocols ilabi na sa election coverage. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Samtang nagkaduol na ang May 12, 2025 midterm elections, nakigtagbo ang Presidential Task Force on Media Security kon PTFOMS sa mga miyembro sa local media sa Cagayan de Oro City. Kini aron hisgutan ug malatag ang security protocol sa media panahon sa election coverage. Hinuon sa Cagayan de Oro City, usa pa lang ang natala nga media killing dihang gipusil patay gawa sa iyang balay ang radio commentator nga si Dinggim Pisaw tuig 2022. Sa una, na-case nato nga kulata si OPC Director Fred Soriano o si Rick Osionis sa Villanueva. Atong 2022, na po'y case sa una pag-yun, mga 10 years ago, 2 ka reporters na niatos kamigin na kulatahan po. So yun ang atong bantayan. Sumala ni PTFOMS Executive Director Jose Torres nga bisan pa man ubos ang media killing sa Northern Mindanao, dili gihapon angayan magkumpiyansa. Gawhag niini ang sakop sa media nga i-report gilayon kanila ang bisang unsang harassment nga masugatan samtang naghimo kini sa iyang trabaho. Any attack or threats, especially attacks against the media during this election, will be treated as an election offense. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. 8 ka mga lalaking persons deprived of liberty kon PDL sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory migradwar sa Katatagan kontra Droga sa Komunidad kon KKDK program sa Buhatan. Pinagi niini lauman nga malayo na sa illegal nga droga ang maong mga PDL. Ani report.
Puno sa kalipay ug emosyon, kini ang sitwasyon human ang malampusong nakagradwar ang 8 ka mga lalaking Persons Deprived of Liberty kung PDL sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory sa katatagan kontra droga sa komunidad kung KKDK program sa buhatan adlong Biyernes. Sila ang pipila lamang sa libo-libong PDL sulod sa City Jail nga voluntaryong mipailawom sa mga programa nga usa sa mga rehabilitation program sa BJMP. Sulod sa usa ka bulan, malampusong nagtungha ang mga PDL kung asa giabagan sa mga nagkadayang partner NGOs sa BJMP. Rehabilitasyon, unya ang kanang doon na sila, makabarog na sila ba sa against sa addiction, no, kay para ng paglaya nila. Lisod manggod kayo kay namanggod tay mga instances gyud nga mubalik na pud sila nga ginatawag natong bisyo. Usa sa mga migradwar sa mong programa ang PDL nga si John, dili niya tinuod nga ngalan, kinsa na priso tungod sa illegal nga droga. Malipayon ni karon nga adlaw sir, sa ako pong na human dako yabon ako ning kadaugan sa akong ugalingon, dungag kaalam sa akong ugalingon ba. Para pohon paglaya nako, abalon ako unsay mga maayo, unsay dili maayo nga buhaton. Aminado hinuon ang BJMP nga aduna gyud kalisdanan sa ilang parte nga maagni ang mga PDL nga nalambigit sa illegal nga droga nga mosalmod sa KKDK program. Busa usa sa ilang mga pagpaningkamot karon nga mas daghan pa ang mapailawom sa rehab programs karong tuiga. Ang kaning programa nato dili man gud ingon nga pwede nato ipamugos sa tanan, no? Kay nung una namo poy katungod ang sa katao. Pero ang gikuan gyud ani sa ang challenges nato ani is para naman under kag KKDK is kanang seryosohon mismo sa to ang PDL. Dugang sa BJMP nga magpadayon ang ilang mga interbensyon nga ginahimo aron mas daghan pang PDL nga mausab ang kinabuhi bisan pa man anaa sulod sa prisuhan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Pasado na sa second reading sa 20th Davao City Council ang pag-amyenda sa Annual Subsidy for Senior Citizens Ordinance. Diin, posibleng modoble gikan 1,500 pesos ngadto na sa 3,000 pesos ang madawat nga annual subsidy sa mga senior citizens sa syudad. Ano ang report ni Argel Relator? Nag-inusara na lang nga nagpuyo ang 85 years old nga si Lola Isidra niining iyang balay sa Davao City. Naminyo naman god ang iyang mga anak ug hagbay rasab nga mipanaw ang iyang bana. Nagadawat man hinuon siya og annual subsidy gikan sa City Government of Davao. Buot unta niyang mopalit og vitamins apan wala matud pa siya ikapalit. Sanglit alang lang ang iyang ginadawat nga annual subsidy sa iyang konsumo. Oh, makadawat kung maghatag na. Unsa ang imong ginapalit na isip mo ang social pension? Pangkuan, konsumo na ako. Ang silingang si Lola Leonita nga 74 years old na, ginahatagan man kuno siya sa iyang mga anak o ginagmay. Apan mas maayo gayod nga adunay madawat siyang annual subsidy. Palit og bugas, palit og mga kanang kaplas. Nya, nay amo kung kano namo mga palit og mga sudanon. Gikalipay nila ang balitang aprobado na sa second reading sa 20th Davao City Council ang pag-amyenda sa ordinansa nga nagahatag og annual subsidy sa tanang kwalipikadong senior citizens sa syudad. Lakip sa gi-propose nga amendment nga isaka gikan sa 1,500 pesos ngadto na sa maximum nga 3,000 pesos ang annual subsidy sa mga senior citizen. Depende sa availability sa pondo sa gobyerno. Kini human nakita sa konseho nga nagkataas ang presyo sa maintenance, lakip ang tambal. Sa pagbalik sa sesyon sa 20th Council, nakatakdang ipasa kini alang sa third and final reading ug ipatuman sa higayong mapirmahan na sa mayor ang ordinansa. Ana sa hapit 169,000 ka senior citizens sa syudad ang makabenepisyo niini. Buta nga gikalipay sa mga senior citizen uban sa tinguha nga mapasana ug mapatuman na gayon kini. Mas maayo kung maohon. Ako ikapamalit po konsumo sa tanan gamit sa balay. Ako aram ang yung isara. Late 5 taon makadawat taon, sir.
Sa kanakong tabang ni hay, dako-dako yung adawat. Salamat taon nga nakadawat mig dako-dako. Ang ipalit og mga kuan sa mong balay kay wala naman ko'y bana. Ang akong nagbuhi nako kung mga anak ra. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Nagpadayon gihapon ang Proof of Purchase promo sa GMA nga mao ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Mga kapuso, over 11 million pesos ang papremyo nga pwedeng madaugan, lakip niini ang 7 ka 1 million pesos alang sa lucky mamimili og sari-sari store owner sa Grand Draw. Kutob July 11 ang sending of entries mga kapuso, busa send lang ng send sa iyong entries. Pwedeng ihulog ang entry sa drop boxes lakip sa GMA Regional TV ug radio stations nationwide. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o mobisita sa microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Ug mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.